Pumunta ako first time sa Cebu kung ano-anong pinagtuturo sa aking Bisaya, mali pala. Like what? Sabihin mo nga. Gabit. Ay! Hala, yawaan mo siya, Tarantado ay. yan eh. Cut, cut. Ay, nasya-shock si Ito ba talaga to? Sino sa loob ng bahay yung hindi nyo ine-expect na makakasundo ninyo pala? Ako naman, hindi ako naggumagamit ng Arinola. Tapos, may nakita lang ako Clifford, may laman na. So kayo, ano ba yung, from your perspective, bakit sobrang dumi ng bahay that time? Anong Ano ba nangyari? yung punot dulo nun? Sige, Oo. ilusot mo, Clifford. Kasi yun po yung totoong kami. Tayo ako! Pakatotoo lang kami. Lagyan mo lang ng po Oh, wala sa na dulo. kasagawa. Po. Po. Big night na bukas. So yan guys, please supportan nyo kami bukas. Bukas na ang big night. Madami. Ang galing mo. Alam mo yung kapag ano, yung may word count yung essay mo, tapos kailangan mong abutin. Big night na bukas, kaya naman supportahin mo yung bukas na ang Big night. I love it. Ay, si Chat Ang galing GPT, mo di kayang mag-record. gawin yun. Madami pong mangyayari tomorrow. Kaya abangan niyo po yun. And hindi lang po tomorrow. Ay, wait lang. Wait lang, hindi ko na kaya. Ayoko na. Ayoko na. Maraming mangyayari tomorrow, kaya abangan nyo Tomorrow, dahil tomorrow na ang big night. Welcome to another episode of Triggered! Yes, ma'am, sir. At syempre, nandito pa rin, nagbabalik pa rin ang Triggered Barkada sa Vault. You can visit them at O Square 2 Green Hills Shopping Center inside Tito's Latin Barbecue and Brew. At kasama pa rin natin today, yes na yes for you, Mark Olivera! Hello, Mabu H. Yes. Salamat po ulit, Triggered. Meron Oo. naman akong pambiling bigas. Oo, at syempre, magtrabaho ka naman. Ikaw Yes. na mag-intro dun sa ating Sige. mga pogi at magandang guest. Okay, sige. Itong guest natin ngayon is one of my closest friends. One of my closest friends Closest sa industry. friend. Bakla. Kung hindi nyo na... Ay! Yung isang guest nagtatago, papansin. Eme. Pero bakla... may entrance. Ay, may grand Talagang may pasabog na ganun. Isa sila sa mga nabiktima ko. Talagang na nag-post bida-bida ako ka rin ng- naman talaga. Bilisan no? mo naman, Mark. Sige na, ito na. Nag-post ako ng BBS tapos parehas Habaan silang mo. na-evict. Habaan mo pa. And then guys, sobrang nakaka-touch kasi nandito na sila ngayon. And alam nyo, fun fact, first time din naming mag-work together. Really? Yes! Sa workshop lang kami At nagkakasama. gusto ko lang malaman, saan nag-start yung friendship ninyo? Ano? Ano? Give up ka? Give up ka? Ako na. Kwento mo from the Hindi ko na top. ipaglalaban to. Oh, from the very beginning, kasi pinanganak ka. So yes, let's welcome Waynona and Clifford. Yes! Hello, guys! From PBB Collab 2.0. Ang ating kabataang Isa kayo Pinoy. dyan. Fun fact, si Clifford, isa talaga sa masasabi kong yung super duper homie. Alam nyo, up to a point na pumupunta ako sa Cebu, sa bahay nila ako natutulog. Paano yung, Paano yung kilos homie? Paano yung ba homie? yun? Parang homie. Ay, Ayan. Super homie, super homo. Super homo. Homo. Pumunta ako first time sa Cebu kung ano-anong pinagtuturo sa aking Bisaya, mali pala. Like what? Sabihin mo nga. Gabit. Ay! Hala, yawaan mo siya, Tarantado ay. yan eh. Cut, cut. Ay, nasya-shock si Ito ba talaga to? Pwede kahit ano. Teka lang. Kahit ano, lalo. Pwede ka. Kuya, awan mo siya, ay. Nagbitay naman lagay, ay. Ayun, may pa-food Wow. naman pala Wow, tayo. thank you Syempre, so much. Bilang, Special na Paul. special ang mga special guests guest natin. kayo. Oo. Ano po ba ito, kuya? Patata frita po. Patata frita. O, social. O, nakatikim ka na ba niyan? Hindi. Bakla. Ito, cucumber, elderflower. Tama ba? Di ba? Yes. Taray. At Pang ito Harry Potter. ay water. Water. Festival muna tayo dyan. Hindi, eto na nga. Bago ako makalimutan. Kasi syempre, ito, tradition namin to sa Triggered. We always ask this sa mga guests. What triggered you today? Pwedeng masaya, pwedeng inis, kahit ano. Mauna kayo para may idea sila. Oh. Naubusan na. Ako, ang nag-trigger na lang sa akin today is yung naka-work ko silang dalawa for the first time. It's a happy trigger. Yun din yung sinabi mo nung kay Charlie. Ano? Yun yung na-trigger ako, te. Ano talaga Okay. Yun, Sige, yun. valid. Kahit nasa Green Hills tayo, for the third week na. For the third week na tayo nasa Aha. Green Hills, di pa rin napapaayos yung cellphone ko. Okay.
Yun lang. What triggered me today? Siguro nung nagpapak ako ng mga damit kanina, parang wala na akong masuot. Parang ubus na yung damit ko sa triggered. Yun lang. Kayo? Ako, what triggered me today is yung stoplight na parang 5 seconds lang. And go. Tapos wala na. Ang Aha. tagal ko nasa isang place lang. Na-trigger Yes, ako. gets valid. Ano Okay. na, ma'am? Ako naman, what triggered me today is first time ko mag-podcast. Tama ba yan? Totoo ba? First time. Ano yung na-trigger sa'yo? Like, nerves or happy ka ba? Malungkot ka ba na nakikita Triggered mo in si a happy Mark? way. Siyempre, kasi first time ko ring makawork si Mark. Kaya it's an honor talaga. to work with Wow! Mark Oliveros, Bongga! diba? Fantasy. Yung plastic nyo, no? Medyo. Pero eto na nga, kwentong PBB. Ano yung mga natutunan ninyo sa loob ng bahay ni Kuya na hindi nyo naman dati ginagawa? Ganyan, mga housework ba yan? Or mga ganon-ganon? Kasi kami nung nag-guest si AZ dito last season, Naglinis daw siya na CR. naglinis siya ng CR Oo. na talagang never niya daw ginagawa. Kayo, Kita sa ano mukha niya naman? pandidire. Oo, meron ba sa inyong ganon? Siguro, isa sa mga natutunan ko is that lagi namin ginagawang palusot yung ano. Alam mo yung pag sinabi namin kay Kuya yung, Kuya, kasi ako po yun eh. Yun po yung totoong ako. Kasi nagpakatotoo ako. So parang over time, parang pinapasabi ni Kuya sa amin na parang you can't use that as an excuse. Yeah. Diba? Na you can't just say na, ay, dahil madumi kayo, dahil yun lang yung totoong kayo. Pero, Lipoy, ba't ang bantot ng brief mo? Ganyan po kasi talaga ako, kuya. Oo, tama. Kaya parang ginagawa na namin palusot. Hindi, pero tama. You can't always use that as an... Hindi lang naman sa loob ng bahay ni Kuya, kahit sa totoong life, oo. buhay. Yeah, Oo. yeah. Yung mga bad habits, you can always change that. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan na i-accept siya as a part of you. How about you naman, Waynona? Ako naman, I think it's more on about me na I've learned to, parang nag-solidify lang yung pagiging independent ko. Love that. Na mas naging sure din ako sa sarili ko. Mhm. Parang yun yung natutunan ko inside the house. Sure. Bugs. See, so- Pasawag. Pero ito naman yung next question. Sino sa loob ng bahay yung hindi nyo ine-expect na makakasundo ninyo pala? Boo. Wait, sino ba? Sino ba? Ako siguro si Heath. Kasi, syempre nung pumasok kami, si Heath rin yung isa sa... Siya yung youngest actually sa boys. Kaya in-expect ko talaga na... I really wanted to get to know him more, pero hindi ko in-expect na, as in, paglabas ng bahay, parang hanapin ko siya. Parang ganun yung naging relationship cute. namin sa loob. Kaya di ko rin in-expect. So, ayun. Ako, siguro yung pal girl, si Princess Ashley and Lala. Kasi si Ashley and Princess, I've known them before pa. And parang we're friends and all, pero hindi yung close. And si Lala din, nung unang kita ko sa kanya, as in may aura talaga si Lala noon eh, sobrang cool niya. And hindi ko in-expect na sila yung parang magiging close ko inside the house. Love that. Talagang kumakain na lang ako. hindi mo talaga... Go guys. Feel Magmukbang at home. tayo, Feel at guys. home. Kain lang kayo dyan. Pero eto na nga. So far kasi, isa sa mga pinaka tumatak na parang moments sa PBB Collab 2.0 is yung episode na sobrang dumi ng bahay ni Kuya. Sobrang kalat. Kita mo naman, nung tinanong natin sila kung ano natutunan nila sa loob ng bahay, walang nagsabi sa kanila maglinis. Oo nga eh. Yun nga eh. Yun na nga. Marami mga nag-react na ang mga Gen Z daw talaga, hindi daw marunong magsipaglinis. Wala daw manners. Oh. So wala na nga ba talagang Filipino values at culture ang mga Pinoy Gen Z? So kayo, ano ba yung, from your perspective, bakit sobrang dumi ng bahay that time? Anong Ano ba nangyari? yung punot dulo nun? Sige, Oo. ilusot mo, Clifford. Kasi yun po yung totoong kami. Pakatotoo lang kami. Nagpapakatotoo lang kami, kuya. Hindi, siguro wala nang ibang masabi. Wala nang palusot dito. As in, Yeah. mali talaga namin. Parang it's embarrassing to see na actually ngayon ko lang na-realize nung pinanood ko ulit na How ang dumi messy pala. it was. Kasi for some reason, nung pinanood ko siya sa plasma, nung pinakita ni Kuya sa amin yung picture, parang sa amin it's normal. Parang normal lang na nakita namin mga arenolas. Siguro, epekto din yun na, ewan ko na, Kasi siguro you've been nasanay na living kami. in your own
filth. Nung pinakita ni Kuya, ang dumi naman yung sabi Ay, niya. kwarto lang namin Okay yan. lang naman. Okay na ito ni Kuya. Organized mess naman siya. Nasanay sa panghe. Ano ba yun? Sinadya ko na dyan yung arinola ko. So siguro nadala na namin na parang lifestyle na magulo yung kwarto. Nakasanayan na lang. Wait lang. Wait lang, iba yung kay Parang I Wade. don't Ay, iba ba? agree with the arinola. Kasi hindi mo alam kung may ihi ba yun or wala. Di ba nga nag-practice tayo para sa isang weekly task? Ayun, Meron nasipa yung yung isa. arinola. Oo, na may laman. Tapos yung amoy, no? Alam nyo talaga kanino. Wala akong masabi. Ganon. Wala akong masabi. So wala rin kayong explanation. Talagang nangyari na lang talaga na ganun. And wala, you just say sorry. Yeah, sorry na lang talaga. Like, Parang ano it's sila, really wrong hashtag and accountability. Oo. But for you, what was the worst part of the house? Na pinakamakalat? syempre yung kwarto namin. No? Sa Kasi, kanila. The boys. So, Boys' bedroom. grabe ang Oo. kalat. Kaya, Grabe ang kasi kala. imagine mo, 10 arinolas na magkatabi lang, tapos yung mga gamit namin, like as in may... Di kayo nagkakapalit-palit na kayo. Arinola. Oo. Kaya ako naman, hindi ako naggumagamit ng arinola. Tapos, may nakita lang ako Clifford, may laman na. Kaya pa... Kani-kanino. Ganun na kayo ka-close. Oo, ganun na kami close. So ngayon na nasa labas na ulit kayo, nasa outside world na ulit kayo, marunong na ba kayong Kayong maglinis. maglinis? Oo, marunong na. Actually, nung nasa loob pa kami, as in, there was a week na nagkaroon kami ng parang violation week na nakakulong kami sa selda. And masasabi ko naman na ever since that day, like as in, we really learned na. Like, hindi na umulit yung ganong kalat. Talagang naging aware na kami every single time. Tapos kami na rin mismo yung hindi nagtotolerate sa isa't isa na uy, wag na nating ituloy itong parang lifestyle na to na... Medyo naliwanagan naman kayo sa Oo. katotohanan. parang they really took accountability. Nung, Which is good. Yeah. Yeah. Nung nakita niyo, sabi niyo, alat nga natin. Oo. Kesa talagang i-romanticize mo, sakto lang naman yan. Ganyan lang yun. Pero Yeah. going inside the house, ano yung masasabi niyong Pinoy values na itinuro sa inyo ng parents ninyo na nadala niyo sa Oo, loob? since inaatake ng mga netizens yung values ng Gen Z, Totoo. ano yung masasabi nyo na hindi, ito yung tinuro sa akin ng parents ko? This for everyone. Ano ba yung mga examples ng Pinoy values? Ako for me, honesty and integrity. Siguro yun yung isa. I remember may one time na I was grade 2, tapos super ano ako, 'di ba? Parang achiever sa school. Tapos merong kaming exam na parang 48 over 50 ako. Tapos 'di ba, alam niyo yung sa school yung magpapalitan kayo ng test paper, yung i-check mo yung answers Oo, ng ng iba. Yes. Tapos nung binalik na yung paper ko sa akin, pencil pa nun, pinalitan ko yung answer ko. Tapos sinabi ko na mali ng check, na perfect dapat yung score ko. Parang nakita na ata ng teacher ko kung ano talaga yung answers ko. So nahuli niya ako agad na nag-cheat ako. So ayun, tinawagan yung mom ko, ganyan. Tapos as in talagang pinalo ako and talagang in-explain sa akin ng mom ko kung bakit yun mali. Tapos ever since nun, nadala ko na siya na, okay, you have to have integrity, you have to be honest. If mali ka, mali ka. Yun. Di Yun ka lang siguro. magaling mag-cheat sa quiz. Yun lang yun. Oo, yun nga. So, Kami ayun. test papers namin, pinag-exchange namin blanco lang eh. Nung next na nag-cheat, okay, sige. Okay, so continue. Anong values nyo naman na tinuro sa inyo ng parents? Ako naman, Pinoy value siguro na medyo marerelate ko sa bahay ni Kuya. Ako talagang pinapagalitan ako ng mom ko pag bisita ako sa bahay ng iba. Tapos medyo sobrang feel at home ako. Talagang pinapagalitan niya ako. Like, ayaw niya na, kunyari, kakain ako sa bahay ng iba. Kunyari, first time ko doon, dapat ako yung maghugas ng plato Yes. ko. Ako yung, magkusa na talaga ako na ako na yung mauna. Kunyari, makikipag-sleep over ako, nilagyan ako ng kama. The next day, pag alis ko, dapat nakapilo na lahat ng, nakatiklop na lahat ng bedsheet, naayos na, dapat malinis. Dapat kung bisita ka, huwag ka naman masyadong parang hinahayaan mo sila na parang mga yaya mo yung mga tao doon. Dapat may respeto ko sa mga taong nandun. Ayun. Ikaw naman, Mark. Akin is yung resiliency. Ay, Na, di ba Pilipino? Boy kasi sa Scout? kanya, pero
it doesn't apply sa lahat dapat ng mga pangyayari yung resiliency. Kapag panahon, kailangan mo ng bumoses ka na. Pero yun yung something na natutunan ko din sa tatay ko nung nabubuhay pa siya. And nadala ko siya growing up. Bakla sa lahat ba naman ng mga pinagdaanan ko sa buhay, lahat na ng dagok ata, talagang na-avail na check out ko na sa yellow basket. Talagang nakakahanap pa rin ako ng paraan kung paano ko gagawing light and masaya yung buhay Yes. kahit mahirap siya. Yes. How about you guys? Ako, it's love and respect for one another. Kasi I have a big family. It's not just my immediate family. It's yung mga tita ko, mga pinsan ko, and we really love and care for each other. And nadala ko yun inside the house. Even if hindi ko pa close yung iba, parang I have huge respect for them. Kasi going in, it's not easy. Yung process, it's not easy. So I have respect for them agad. And, you know, we're just humans. Yeah. And it's better to just love than hate. Yes. How about you? Cliff? Siguro yung sa akin naman parang same kay Sean na parang going inside sa bahay ni Kuya. Actually, minsan nakakalimutan nga namin na nakikitira lang kami sa bahay ni Kuya. Yeah. Kasi of course, PBB is also there para maging komportable kami sa bahay. Parang I feel like isa rin naman yun sa point ng PBB na maging komportable kami. Pero in a way, we also have to remember na yung mga gamit dun ay syempre gamit ni Kuya, which is hindi namin gamit yun. So I feel like bare minimum siya na dapat alagaan namin yung mga gamit, na dapat hindi lang namin basta-bastahin yung mga gamit doon, alagaan namin. Kaya feeling ko, that's one thing na parang I took in mind papasok sa bahay ni Kuya. Pero that's parang continuous process siya na dapat we always have to remember it. Parang ganun. Yes. Isa pa na naalala ko na value is, di ko alam kung ano yung specific word for it, pero yung living within your means. Yung parang, kung yung mga kasamahan mo, ito yung afford, kung di mo afford, wag mong piliting makasabay ka. Yung Yes. ganon. Yung, or, yung ganon. Show Yung, off, wag oo, wag Yeah. kang magpumilit na makabelong if hindi mo naman kaya. You don't pretend to be someone Yeah. that you're not. You're not. Yun. Yes. Ayun. So kayo ba, nung nakalabas na kayo ng bahay ni Kuya, tapos syempre nabasa niyo yung mga comments ng mga tao about dun nga sa naging situation, ano yung naramdaman ninyo? Nakakahiya siya. Because, Nakakaya. yeah, nakakahiya siya. Kasi, parang, parang it shows who we are as housemates. And, nakakahiya siya kasi parang we were too comfortable na we forget this is not our house. And parang it also shows respect kasi kay Kuya, which is like super important. You have to show respect. So nakakahiya siya. And I'm happy na if you compare it to before and now, grabe yung change. So I'm happy na it changed din. Actually, curious din ako sa kung paano mo siya hinandle. Kasi una ka na-evict eh. So wala kang makakausap na tao na makaka-relate mo talaga kasi Yes. nasa loob silang lahat. So, yung unang ally sa Oo, outside oo. world. kumbaga. So kung nung nabasa mo yung mga comments na yun, paano ka nag-react or paano mo siya inabsorb sa sarili mo? Okay, so when I was inside, lininis ko din yung bathrooms eh. So, akala ko like after I got out, parang it's gonna be clean lang all throughout. Pero hindi ko alam na nagkaroon pa ng selda. Mas lumala. Mas lumala. Kasi that was not the first time na sinabihan kami ni Kuya. So parang ako, oh my gosh, wait. Sana they come to their senses na mali yun. And they did naman. So I'm proud of them na nagbago. Pero Ikaw, Cliff. As someone na nakaranas nga nung yung at the height of it. Bakit? Paano ba kayo umihi? Andiyan yung inidoro dito. Or may Well, siguro kasi, like, mali talaga kami. Like, siguro dahil may times na sobrang, lagi kaming nagpo-procrastinate. Ano yun? Procrastinate. Basta yun. Lagi kaming nagaganon. Oo. Lagi kaming nagaganon, kaya parang sinasabi namin lagi, mamaya na namin ayusin yun. Kaya it's just, kaya syempre, nakakalungkot na
it had to reach that point pa na kailangan kaming parusahan ni Kuya para ma-realize pa namin. Kasi honestly, bare minimum na rin siya na dapat naming alam na to keep the house clean, syempre. Kaya, syempre, that's really something na we're very accountable for. Na inaamin namin na it's really our mistake. Yeah. And we're gonna learn from it. Kaya I feel like what I said, continuous process naman siya sa bahay ni Kuya. Like kahit hanggang ngayon, after the parusa, hindi namin sinasabi na from that day on, as in, sobrang linis na ng bahay. Pero siguro yung pinaka-win namin doon is that we always remind each other to clean siguro. Yeah. Like hindi na namin tinotolerate yung ganong behavior. Wala, oy. And I think let's cut them some slack, give them a little bit of grace din. Kasi like ako din naman, may moments din naman na yung kondo ko parang kala mo dinaanan ng bagyo eh. As in kadiri din talaga eh. Pero ang difference lang, hindi na-broadcast. So syempre, bigyan din naman natin sila ng konting wiggle room. Pero as long as, like what you've said, na you hold yourselves accountable and you learn from it. And kita naman na hindi naman na naulit yung ganun kalala. At, quick question lang din pala. Go. Oh, since yun nga, medyo madumi. Sino yung pinaka-clean freak sa inyo? Sa housemates? Na since day one na? Pinaka-clean freak? Siguro si Fred tsaka si Heath. Kasi nung time na yun, may mga inassign si Kuya na mga cleaners para maglinis ng boys' bedroom. Tapos, ayun, yung mga sa girls nakalimutan Si ko Caprice eh. and Si Sophia. Caprice, Sophia. Yeah. Pero sa Wow. boys, si Heath Caprice and tsaka Fred. Sophia. Yes. Si Caprice, ever since, parang kahit, kunwari magkakasama yung, may groups, siya nakikita mo naglilinis lang doon. Oo As nga, in, tsaka diba? Talaga yung mga pinakabata pa sa inyo. Ah. Oo. Tsaka si Caprice, very siya eh, yung na-OC sa mga Yeah. Very dirt, meticulous. like konting Oh, dirt. doon siya Kaya- nag-viral eh. O, lumabas Oo. nga yun sa Oo. TikTok. Oh, Oh, ano, may tanong pa kayo? wala na. Kayo. Go. So forward. Okay, sige. Ito, I'm gonna read parang a rant sa subreddit na Unpopular Opinion PH. The title is Gen Z Ruins Traditional Filipino Culture and Values. Harsh. It feels like Gen Z no longer represents many Filipino traditions, often dismissing them as baduy or outdated and replacing them with trends copied from Western culture and social media. Practices like harana, pamamanhikan, and even dowry customs in some provinces are now mocked, while casual dating and hookup culture are normalized. In religion, although many still identify as Christian, fewer actively practice their faith and some openly reject it. Okay. There's also a noticeable decline in respect for elders. Instead of listening to advice, younger people often respond with sarcasm or outright disrespect. Lastly, values like bayanihan and community solidarity seem to be replaced by hyper-individualism, where personal comfort comes before family or community. Overall, it feels like this generation is quick to abandon Filipino identity in favor of foreign ideas, raising concerns that our culture may become unrecognizable in the future. Okay. I have Do we say? Thoughts? thoughts. Yeah. Parang OA. For me, talaga OA. Ano ba ina-expect ninyo? Like, nasa ganitong henerasyon na tayo. Ina-expect nyo ba dapat, ako kasi yung napipintig ng tenga ko, ina-expect nyo ba dapat yung babae kailangan mahinhin pa din? Kailangan sila pa lang din yung... Papunta dito, nakalabaw ako kanina. Di ba? Laging hinihira. Ayan, speaking of... Para yung mga ganyang atake, syempre naman, progress yung mundo, nagkakaroon taon-taon. So yung mga tao nag-evolve din, yung mga pananaw din natin nagbabago. And sabi nga nila, 'di ba, change is constant. And ayaw nyo ba na nakikita nyo na ngayon even women in the workplace, meron na rin silang kahit Yes. paanong boses, nakikita na sila. And parang hindi rin appropriate for me na parang na sabihin nila na parang purong yung nakukuha natin is sa Western. Yeah. Because I don't believe that. Madami pa din, nagkalat na nga din sa social media. Ngayon nga, nagtitrend na ulit yung mga bebot-bebot na yan. Nagtitrend na Yes. yung dating kultura kung papaano tayong manamit bilang mga Pilipino. So, I think parang masyado namang dinismiss yung mga bagay na nagagawa din ng Yeah. Gen Z sa ngayon. Kasi I'm proud din sa Gen Z kasi mas naging sensitive din yung mga tao sa kung papaano nilang i-approach yung isang tao. And isa din yung
hindi na sumasagot yung sumasagot na daw ang mga kabataan ngayon sa nakakatanda. Parang di rin naman ako naniniwala na dapat laging tahimik lang yung mga bata. Kasi Yes. meron silang sarili din nilang damdamin. And before na hindi sila sumasagot, parang naiipon lang din yung sama ng loob, di ba? So mas maganda for me kung magkaroon ng healthy conversation sa loob ng bahay at sa labas. Yes. I guess I see nakikita ko naman somehow yung point. I guess meron naman talagang mga kasi siguro isa sa mga nakikita ko na parang negative na yung naging difference with Gen Z is yung expectation natin of things being instant. Dahil nga things are in our grasp, 'di ba? Because of social media, you can easily become viral, easily become whatever, famous, ganyan-ganyan. Pero for the most part, parang na-OA-yan din ako dito sa lahat ng sinabi dito sa ano na to. Kasi kala mo naman talaga ang linis-linis ng boomers, Gen X, and hello, parang kayo yung mga kurakot ngayon sa gobyerno, huwag kayo ewan. Tsaka grabe Tigilan naman yung mo. harana, pamamanhikan. No? Kaya Actually, may kachat nga. ako sa IG, binigyan ko ng 3 manok. Tatlong sako ng bigas. Yes, correct. Nag-igib ako ng tubig para sa tatay niya. Oo, mag-aral ka na mag-gitara, please. And we're not saying na perfect ang Gen Z. Yeah. We're not saying No, not at all. I think kasi Gen Z now is more sure of themselves din eh. Yeah. Na parang they might take it wrong. Na kunyari yung sa sumasagot sa elders na maybe nasa tama yung Gen Z, they're just trying to explain pero they don't like older people, they don't understand where we're coming from. Kasi nasanay na sila sa kanila, sa generation nila. But it's so different now. We're like evolving. Parang internationally nga din eh, which is super good. And I think while we're doing that, there's still some Filipino pride. Parang in social media, you see when a Filipino goes international, they carry they carry our culture well. So sana yun din yung makita nila kasi hindi lang naman parang sa sinabi it's all negative. Parang why don't we see the positive side din ng Gen Z? Siguro na ang isa lang din na naiisip ko is, halimbawa kami ng sister ko, minsan kapag may tatanungin yung mom ko, tapos ako or yung sister ko, napapansin ko na yung sagot is medyo palaban, ganyan. Tapos ako din minsan nasasabihan ko siya na, kumalma ka, like, tinatanong ka lang naman. Or minsan ako naman yung ganun na nare-realize ko after ko sumagot sa mom ko na, okay, I could have handled that better. I could have been calmer about that. But I don't think that's limited to Gen Z. Feeling ko naman yung parents normal din human thing. parents din natin nung sila naman yung nasa age natin, probably nasagot din nila yung parents nila ng paano tayo sumagot. Lagyan mo lang ng po. Tama po ba ako? Please. Wala nakikinig sa Lagyan mo akin. lang ng po Wala sa dulo. nakasagot. Po. Po. Ano? Tsaka mas healthy kaya yun na nag-uusap kayo. Yes. Like, di ba? Pero minsan kasi parang lahat ng pagsagot is tinitake na negatively. Oo, yun. Ito naman, from Republic Asia, ito naman daw yung Filipino culture na gustong tapusin or ayaw nang i-adopt ng Gen Z and younger millennials. Una, ito nga, ginagawang parent ng mga kapatid ang panganay na anak. Di guys have siblings ba? Meron. Yeah. And Are then, you guys Ako second to the youngest. Ilan and kayo? only boy. Oh, okay. Oh, liboy. Ako second oldest, pero 11 months lang yung pagitan okay. namin. So parang oldest dun ako. Mhm, okay. So, ikaw kasi only child ka eh. Yeah. Ako, Solo panganay. kasi ako eh. Panganay. Panganay. Ikaw, na-experience mo ba to? Parent ako ngayon, Diyos ko, namatay ng tatay ko, di ba? So, wala man ako reklamo, okay lang sa akin yun. Pero kung gusto nilang, hindi, parang sa akin, nasa sa akin yun eh. Gusto kong tulungan yung kapatid ko eh. Pero parang wala rin namang right na ibaton nyo sa mga panganay yung responsibility Yeah. ninyo bilang isang magulang. Pero kung yung ako, halimbawa ako, wholeheartedly, gusto ko talaga siyang gawin, okay yun. Ang hindi okay is yung, kasi mga anak nyo rin sila, bata din sila, nararamdaman din sila, may bigat din sila. So imagine yung pressure na pinapatong ninyo dun sa bata. Na, at a younger age pa lang, habang nag-aaral pa lang, pressure na ikaw ang panganay, balang araw, ikaw ang hindi Ako, like ganun. bilang panganay din, parang
Parang pansin ko sa mga panganay, they grow up too quickly. Yes. Kasi kailangan. Yeah. Out of necessity. Totoo. 'Di ba? So, Parang- ayun, sana nga moving forward, ma-experience naman ng mga panganay na mas maging carefree for longer. Kasi parang ang dating, ang tanda na, ang bata pa nila, Ang pero ang tanda na okli na lang, ang ikli na lang nung panahon. Ano tanongin natin, bilang siya one of the youngest? Yes. Like, did you ever treat your older siblings as like, na parang you look at them as like a parental figure din? Jinky, mukhang nanay. Siguro ako hindi. Kasi parang yeah, they gave me lots of parang lessons. Parang sa kanila ako nanghihingi ng advice lagi. Pero para sa akin, hindi kasi ayokong mag-expect sa kanila na dahil sila yung mga ates ko, kailangan nilang magbigay ng ganong klaseng care for me. Alam mo yun, parang feeling ko rin na kahit hindi ko naman alam yung feeling na pagiging panganay, pero siguro when it comes to me, to my younger sister, parang ako, kung may kaya akong ibigay sa kanya, ibibigay ko talaga sa kanya. Pero I feel like it's wrong na yung iaasa mo lang talaga or i-expect mo from them. When it becomes an obligation na, Yeah. Oo. How about yung ito naman, crab mentality? Ay, pangit. I think never naman mawawala yan. Oo. Crab mentality. Parang hindi lang naman siya limited to Gen Gen Z. The Gen Z. Kayo din, no? Kayo matatanda. Mas igitera kaya kayo. Oh, ito naman kanina pa natin to pinag-usapan, yung bawal sumagot sa Po, matatanda. matatanda. Yeah. Pwede nang sumagot ngayon. Diyos Pwede ko. yan. Parang, Pwede, diba, yeah. respect is earned, Pwede. not Respect given. goes both ways. Yes. Yes. Sagot, as long as there's respect lang naman talaga. Yeah. Wala naman lugar na bastusin. Yes. Joke lang yung Joke lang yung po. Ganun. Joke lang yun. Eh kayo ba dalawa, sumasagot ba kayo sa parents ninyo? Siguro yung line na yun kasi it's taken very Yeah. negatively by the people na sumasagot sa magulang. Oo Yeah. eh. 'Di ba? Parang May pag negative. narinig mo yun, sobrang negative na agad Yeah. sa pandinig. Pero feeling ko naman na Explain. yeah, Yes. nag-explain parang you guys are talking. 'Di ba? Parang feeling ko communication talaga yung key para mag-resolve yung mga situations, 'di ba? It is. So, I feel like anyone has the right to say anything to kahit kanino pa yan. Ang problem kasi, like, ako admittedly, even my mom and I, minsan parang nag-explain lang naman ako, pero tinatake as pagsagot. Attack. Oo. Yeah. So, parang ang hirap din sumagot. Sumagot. Gusto mo maayos ang iPad mo? Hindi. Di ba yung mga tipong ganyan? Tinuturuan mo lang siya pero feeling niya parang tanga siya. Pinagsasabihan mo. Ano, gusto mong maayos? Ano, hindi. Di ba, tinutulungan na kita, oh. Mga ganong bagay Ako hindi lang. na ako sumasagot. Siyempre naman, pag sumagot pa ako, patay na tatay ko, di ba? Mas matakot ka pag siya yung sumagot sa'yo. Para makatama, ano naman pinagsasabi mo dyan, knocker? Sumagot sa'yo, anak. De, pero feeling ko naman kasi na, lalo na ngayon, na sobrang bilis na ng change ng mga bagay-bagay. Like when it comes to tech, when it comes to social media, like every few years, parang the whole environment, parang yung buong environment ng buhay mo nagbabago. Like, gaano ka-relevant yung social media, ganun. It's so fast na your parents, even in those few years na lumalaki, parang sobrang laki na ng gap nyo. Like, you get what I'm trying to say. Like, medyo nag-ramble ako. Pero, kaya parang nagkakaroon ng more, parang mas kailangan nyo silang i-educate, I guess, sa new environment that you're living in. Yeah. Yeah. And hindi din sinasabi na porket pwede nang sumagot, pwede na rin nating i-disrespect din Of yung course nakakatanda. not. Of course not. Hindi ganun hindi yun yung point. Yes. Bakla kayo. It should always come from a place of love naman talaga. Yeah. Filipino time. Ito, tatanggalin din naman daw. Ano Naman masasabi? din yan Gen Z, Gusto- Filipino time nga eh. Lahat ng Filipino. Yan daw yung All gustong ages. tanggalin na ng Gen Z, Filipino time. Thoughts? Parang for me, no. Parang nakukulangan nga ako eh. Kasi parang us Gen Z, we don't know a lot about cultures back then. So parang I'm hoping or I want to learn more. But where? Alam mo, yun, parang it's really not up to us. It's also the schools.
Parang, Yeah, gets. parang, wait, tama ba yung sinabi ko? Hindi. Parang iba yung pagkakaintindi Wait mo lang. sa Filipino time. Ano ba Filipino Ano time? yung Filipino Ano ba time? Filipino time? time. Laging Like late. yung cold. Oo. Filipino Filipino time ang time. tinatawag na lagi kang... Akala ko cultures. Akala mo it's time to be a Akala ko Filipino. it's time to. Like, kaya culture. Nag-explain siya, nakikita mo yung mukha namin. Tinitingnan ko kung sinong sige. Alam mo, nag-iisip na ako dun sa salita ko. Sabi ko, shit, I-agree nyo. Ko nga, paano ko ba ihahatid yung sinasabi ni Ano, Wayne? anong segue ko dito ah? Paano ko ba isa-segue yung... Tapos na naramdaman ko patapos na siya sa thought niya. Tapos wala pa akong naisip. Ako din. Kaya yung mukha ko na... Sabi ko, Hindi ko alam na yung Filipino time Filipino yun. time pala. So that's a thing, that's a thing. Literal. Literal na time. Na once Sorry na... na, Oo. nag-okay ako. Na kunyari, nagkakaayaan. Oo, Nagkakaayaan. gets. Ganito, magkikita tayo ng 3 p.m. Alas 4 na ako pupunta, Filipino time naman yan. Kasi alas 5 kayo magkikita talaga. Guilty din ako sa Filipino time eh. I am guilty as well. Guilty din Hindi ako. Pag kasi- sa mga tropa. Hindi naman Diba? talaga natutuloy yung totoong oras eh. Oo. Ano, parang ganun na, pareho na tayo ng mindset. Hindi naman yan pupunta. Bakit? Yun nga, yun yung sad part kasi, dahil nga sobrang na-ingrain na siya sa culture ng Filipinos, parang kahit gusto mo naman maging on time, parang first thought mo na lagi is, pag pumunta ako on time, ako lang mauuna dun. May hintayin ko lang sila Yeah. kasi late naman sila dadating. So, palate na lang din ako. Hanggang Yeah. sa ayun, late na lahat. Ikaw. Guilty, natawa. Guilty. No, depends siya sa situation. Kunyari, if like important event or work, I'm on time. iba But yun. kunyari, with friends, same as you guys, parang alam kong late sila. So, bakit ako mauuna? Pero usually, kahit late na ako pumunta, ako pa rin nauuna. So, parang, Mga gala. guys, So, gano'n next time, mas katagal? magpa-late Diba? ka pa. Parang walang discipline with time. It still is, sobrang ano pa rin siya ngayon. Talagang, di pa rin siya nawawala. Yeah. Been there since the beginning. Pero kasi it's everywhere. As in, kahit sa mga work-related things. But I mean, like even events don't start on time. Family gatherings don't start on time. Friendship meetings, friendship hangouts don't start on time. Lahat talaga, across Doesn't start. all sections. So parang paano Pati ba? nga flight natin, nade-delay. Oh, exactly. Diba? So, I don't know. Hindi ko na rin alam. Ito last. Ikaw na. Parang may marami kang thoughts eh. Hindi, utang na loob. Utang na loob. Utang na loob. Utang na naman. Hindi, kayo sa inyo, yung utang na loob, anong... Like, as a Filipino value. Utang na loob as a Filipino value, I think, is one of our strong. Isa siya sa pinakamalakas na ano sa atin. Sa atin kasi dito, You felt the need na magbalik. yes, napakalakas ng utang na loob sa atin dito. Once you help someone or you're receiving help, there's always this parang this connotation na yun, kailangan mo talagang ibalik. Yeah. For me, it's so toxic yung utang na loob mindset. Kasi, di ba, pag tumulong ka, dapat hindi ka na din humingi ng kapalit. Kasi kaya ka nga tumulong. Kasi gusto mong tumulong. Yeah. Hindi ka nag-aabang. So, parang ang pangit kasi pakinggan na halimbawa, ayan, nagka-pera na siya, pero parang dati ganito, ganyan. So, ibig sabihin parang iniipon mo lang, parang ginagawa mong investment yung isang tao para in the future, pag may nangyari sa buhay niya, meron ka ring makiklaim pabalik. So, siguro parang mas maganda kapag pag tumulong ka na, yun na yun. Kahit magbago siya, kahit lumaki ulo niya sa'yo, hayaan mo siya. Ang importante, ikaw yung nakatulong at malinis yung konsensya mo. So, parang ang ganda ng community kung ganun mag-isip lahat. Ako hindi talaga ako fan ng utang na loob eh. If you want to help, pero don't expect anything in return. Kasi if you expect na, parang, why are you helping then? If yun lang pala yung habol mo. Gusto mo exchange gift? Yeah. Parang ganun. Ikaw naman, kung ikaw yung naka-receive ng tulong, parang nasa values mo na rin kasi yun. Yeah. Eh. Kung someday, Oo. may ibabalik ka rin Totoo. dun Yes. sa tao na yun. It reflects badly on you. At nangyayari yan. Yeah. The more na hindi ka nagbibilang ng tinulong mo sa tao, the more na may magbabalik sa'yo. Yes. Totoo yan. Yes, love that. Ito, additional daw, yung parents ang pumipili ng course sa college ng mga anak. Ito na, I think na-experience to ng like, tita ko. So, I don't know if this is still something that is really prevalent sa Gen Z. To me, di naman sa... Tatala mo talaga in school eh, no? Pero nung nasa school pa ako, di naman na yung dad
ko yung pumili ng course ko. Pero he was such a big influence. Sa akin din ganun. Yeah. Kayo? Ganun na naman. Kayo? Ako naman yung dad ko kasi, syempre may mga dreams talaga siya para sa amin. Like, Especially now when it comes to nag-artista Yeah. kayo. And I feel like normal naman siya na, syempre, pag nagkaanak ko, minsan sasabihin ko na parang, parang maganda din kung may anak akong ganto, ganyan. Pero I feel like, it's really, parang it's really the need na bigyan mo ng freedom yung anak mo kung anong gusto niya, di ba? Pero parang, para sa akin, walang masama na magbigay ng parang recommendation or advice. Basta dapat hanggang doon lang yun. Hindi naman na pipilitin mo na talaga na, dapat ito na talaga yung kukunin mo or di na kita pag-aaralin. Ganun. Yeah. My parents ko, they give opinions. Sasabihin nila yung gusto nila, pero hindi nila kami ipupush with that course or kung ano man yung gusto nila. In any decision. Yeah, super supportive nila sa kahit anong decision namin. As long as, parang aligned din kaming dalawa. Kasi with my work now, gusto ko masaya din yung parents ko. Parang I take their opinions. You value. Yeah, I value their opinions a lot. Doesn't have to be law. Kasi they know what's best din eh. Kahit na, kunyari, parang sinasabi nila yung gusto nila, parang hindi, ayoko, pero later on I realize na parang, oh my gosh, tama nga sila. Marami akong Ang dami moments na ang dami ganyan. ganun. Marami akong ganyan. Parang Na tama parang, pala sila. na parang ikaw mismo parang nakakahiyang aminin. Oo, kasi sinabi ko na sa'yo. Pero tama ka talaga. Sorry. marami akong ganyan. Pero ako magiging magulang, bakla. Hahayaan ko na lang. Pero parang, syempre nandun tama si Waynona kasi parang nung hindi pa siya nagsasalita, parang kagat na akong edebunk na hindi dapat kung ano yung gusto ng anak, suporta mo. Pero parang siguro Naliwanagan ka. nandun ka na lang para mag-advise sa anak mo kung ano yung sa tingin mong maganda. Pero at the same time, nasa sa kanya pa rin yung decision. And it's for your child to discover the world sa sarili niya para mas matuto talaga siya. So, how did your parents react, Pila, before you went inside the house? And now, na nasa labas na kayo? Anong mga advice and mga sinasabi nila sa inyo? Ako sobrang happy syempre ng magulang ko kasi yung showbiz in general, parang sobrang supportive na talaga ng parents ko ever since. Parang lagi, sila yung parang stage parents ko lagi. Kaya nung pumasok ko sa loob ng bahay, as in sobrang happy na nila. Parang hindi na sila nagbibigay ng advice na dapat ganito like parang always remember something that parang sinasabi lang nila na enjoyin mo lagi yung experience. Ganun. Hi, Tita Sofia. Shout out. It's the same, parang just have fun. Kasi before entering PBB, sobrang natatakot talaga ako. Like, umiyak ako sa harap nila. Which parang, Which is, I never do. Ayokong umiyak sa harap nila. Pero sabi na, mag-enjoy ka lang. Yun lang talaga. And I really did. Mukha naman nag-enjoy kayo. Yes. So, bago tayo magtapos, gusto ko Yeah. lang sana, kung may message kayo sa mga kabataang Ginoy, ano yung maia-advise nyo sa kanila na gusto ring maging kagaya ninyo or maging parte ng showbiz industry? Parang it's not gonna be easy. Madami kang hihintayin. You have to have a lot of patience. You have to be strong. Kasi this is not easy and it's not all glamorous. Yes. So, lakasan mo loob mo and have fun along the way. Even if mahirapan ka. Even you have a hard time. Yeah, totoo talaga yung sinasabi na patibayan talaga yung industry natin. Yeah. Like if you guys think na puro ano lang siya like all rainbows and butterflies, like hindi talaga. You have to expect talaga na let's say sa 99 auditions, you have to expect na 98 doon hindi mo makukuha, isa lang yung makukuha mo. And parang that's the reality naman sa industry natin eh kasi ayun, not everyone's gonna appreciate you, not everyone's gonna like your company. Pero there will be people na mag-appreciate din Yeah. sa'yo. Kaya ayun, just always remember kung bakit gusto mo talaga yung ginagawa mo and always remember na you're doing this because eto yung gusto mo talaga. Yeah. Yes. Exactly. And we appreciate you guys so much. And I Thank you thank so you much guys. for Thank being you. here. Thank you guys. Yes. Thank you talaga. Thank you, Wayne. Grabe. Thank you, guys. Ano ba, may mga gusto ba kayo i-promote? Siyempre, PBB Collab 2.0. Ayan guys, big night na bukas! So ayan guys, please supportan nyo kami bukas. Bukas na ang big night.
Madami. Galing mo. Alam mo yung kapag yung may word count yung essay mo, tapos kailangan mong abutin. Big night na bukas, kaya naman supportahan Yung mo kami- bukas. bukas na ang Big night. I love it. Ay, si Chat Ang galing GPT, mo di kayang mag-record. gawin yun. Ilang words na yun? Uy, ikaw naman. Ilang minutes na tayo? Madami pong mangyayari tomorrow. Kaya abangan niyo po yun. And hindi lang po tomorrow. Ay, hindi ko na kaya. Wait lang. Nahawa ko. Wait lang. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Ayoko na. Maraming mangyayari tomorrow, kaya abangan nyo Tomorrow, dahil tomorrow na ang big night. Bukas na ang big night! Kaya guys, panoorin nyo kami bukas kasi bukas na ang big night. Ayan, yes! Kailan ang big night? Bukas na! At marami pang mangyayari kailan? Saan? Big night na! Bukas! Bukas! Ang galing! So much Yes, thank you guys! Social media, baka i-promote. Yes. Ayan guys, please follow me on all my social media platforms at John Clifford G. And mine is at Winona Collins. Yes. Yan, thank you Yay. guys. And of course, thank you then so much to Vault for having us again. You can visit them here at Tito's Latin Barbecue and Brew sa Green Hills. And you can catch the next episode of Triggered next Friday at 7 p.m. sa ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, ATM official Facebook page. And please do rate us 5 stars on Spotify and follow our official TikTok account, Triggered_ATM. At mapapanood nyo rin po kami sa Kapuso Stream every Sunday at 3:15 p.m. Thank you so much, mga ka-Trigger! Thank Thank you guys, mga ka-trigger! See you next time. Bye, all! See y'all!